confirm mga kababayan po natin, napakaraming pulis sa St. Luke's. So anong mayroon sa St. Luke's? Bakit kailangan gwardyahan ng napakaraming pulis? At para bang natatakot sila na may lumapit sa may ospital? So anong mayroon? Ito yung tinatanong natin, lalong-lalo na po sa PNP, DILG, Armed Forces of the Philippines, o Presidential Communication Office, PSG, yung mga nagtatrabaho dyan sa St. Luke's, yung mga doctors, yung mga specialists, yung mga nurses, anong mayroon sa St. Luke's? Bakit gwardyado ng kapulisan? Hindi po kami nagpapakalat ng fake news. Hindi po ako nagpapakalat ng fake news. Ako po ay nagtatanong, sino ang kanilang binabantayan at pinoprotektahan? Yan po. Kasi totoo lang, hindi dadagsa yung mga pulisan dyan kung walang very important person na nandyan sa loob. Kaya tanong natin, sino yung VIP na nasa loob? O ayaw ko magbanggit ng pangalan, baka sabihin nila na tayo nagpapakalat ng fake news. Gusto natin ang clarification, kasagutan sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Isa publiko nyo, nasaan si Bongbong Marcos? Sino yung nasa St. Luke's? Sino yung binabantayan ng kapulisan? Napakasimple lang. Nasa krisis po tayo. Nasa gitna ng krisis. Hindi pwede na si Ralph Recto yung, yung magdedesisyon. Hindi rin siya pwede mag-acting as president. Dahil hindi naman siya binoto ng taong bayan by constitution. Dapat vice presidente yung kapalit ni Bongbong Marcos. Kaya again, hindi kami nagpapakalat ng fake news. Kami po ay gusto lang po namin ng kalinawan. Nasaan si Bongbong Marcos? Nasaan ang Pangulo? Yun lang po. At maraming salamat. Ay, anyway, no? Wag din pala kayong manakot. Yung mga taga-Presidential Communication Office, wag na wag po kayong manakot. Wag niyo takutin yung taong bayan. Nakakasuhan nyo dahil nagtatanong lang. Nginig na nga po itong mga grupo ng mga komunista na ito, itong mga naka-align sa mga kaliwa, dahil mukhang malapit na magtatapos ang kanilang amo. So ngayon, bakit nila kini-question kung lumapit si Vice President Sara sa Supreme Court? Kasi yan naman talaga yung malalapitan ng kahit sino man, hindi lang si Vice Presidente, kahit sino mang Pilipino, na hanggat gusto niya makakuha ng pinal na desisyon, saan siya lumalapit? Sa Supreme Court. So bakit sila takot na takot? Napakadali lang naman eh. Kaya na sinasabi ng Supreme Court, may 10 araw para sagutin ng Committee on Justice itong reklamo na idulog ni Vice President Sara sa Supreme Court patungkol sa legality or sa pagiging constitutional or unconstitutional ng impeachment laban sa kanya. At sabi ko nga, ganon din itong mga nasa Malacanang. Lalo na po yung tagapagsalita, no? At itong kanilang secretary na si Dave Gomez. Mantakin mo ha, kakasuhan daw po, mga kababayan natin, yung mga nagtatanong. Actually, walang nagpapakalat ng fake news eh. Karamihan sa aking nababasa sa social media, ako rin, nagtatanong din ako, no? Kung totoo po ba na na-ospital si Bongbong Marcos? Kung totoo po ba na si Bongbong Marcos ngayon ay nahihirapan ng gumalaw? Kasi kung hindi naman totoo, napakadali nga lang eh. Kahit mag-live si Bongbong Marcos, no? Tawag niya lahat na mainstream media, vloggers, actual, pakita niyo yung kanyang sarili. Kasi ang tinatanong natin dito, yung kalusugan ni Bongbong Marcos. So hindi po yun pagpapakalat ng fake news. Kaya dapat, itong nasa Malacanang, wag silang maging balat sibuyas. Dapat sagutin nila ng tama. Ipakita nila si Bongbong Marcos, imbis na takutin nila ang taong bayan. Kasi kung kakasuhan nila lahat, hindi kasuhan nila lahat yung nagko-comment dyan sa comment section na nagsasabi at nagtatanong kung nasaan si Bongbong Marcos, bakit pa na sila pagka-file ng kaso? Tapos yung matindi, yung ginagamit nila sa pagpa-file ng kaso, pera ng taong bayan, iputya, sa panahon ngayon ng krisis, mga kababayan po natin, mas priority pa ba nila na busalan, patahimikin yung sambayan ng Pilipino na nagtatanong kung nasaan si Bongbong Marcos, buhay pa ba si Bongbong Marcos? Dahil nasa gitna ng krisis po tayo ngayon. Kailangan po natin ang presidente na mag-address kung ano ang kanyang solusyon. Ano ba
yung kanyang pwedeng gawin para masolusyonan, kung hindi man at least kahit paano mapakalma ang presyo ng pangunahing bilihin at lalo na yung crude at gasolina, mapakalma. Kasi ang bilis ma-high blood, ang bilis ang pagtaas eh. Kaya nagtatanong ng taong bayan, hindi imbis na ipafile nila ng kaso gamit ang pera ng taong bayan, bakit hindi nila gamitin yan sa subsidy na itong mga crude at gasolina? At imbis na unahin nila asikasuhin yung pag-file ng kaso sa mga taong nagtatanong kung nasaan si Bongbong Marcos, bakit hindi nila muna solusyonan ang problema ng ating bansa? Kaya nagtatanong ang taong bayan, lalo na po dito kay Dave Gomez, kasi nga, nasaan si Bongbong Marcos? O, ilang araw na po siyang hindi nagpapakita. Ang challenge natin nga, magpakita si Bongbong Marcos. Kaya kayo, na nasa Malacanang, lalo na ito kay Dave Gomez, itigil nyo yung pananakot sa taong bayan, nakakasuhan nyo. Ilabas nyo nasaan si Bongbong Marcos. Magpakita siya at ilatag niya kung ano ang kanyang naisip na solusyon sa panahon ng krisis ngayon. Huwag nyo takutin ang taong bayan. Yun lang yung pakiusap namin sa inyo. Sa Supreme Court talaga kumakain. Kapag wala talaga siyang balak harapin itong kaso na hinaharap na kayo dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talaga desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni Bibi Sara, paglabas ang ebidensya, wala na siyang takas. Sila nyo po yung mga demonyong ito, mga kababayan po natin. Oh. Alam mo yung galit na galit dahil gustong maghiganti kay Vice President Sara. Ngayon ay hindi nila magagawa dahil hindi nga nila kayang mapahiya si Vice President Sara dahil ayaw humarap sa gusto nilang circus na gagawin. Hindi haharap si VP Sara sa gusto nilang gawin na mini trial at yung fishing expedition. Kaya ngayon galit na galit. Kung ano lang sinasabi. At binabaliktad pa ha, mga kababayan po natin. Ang gusto nila palabasin na si Vice President Sara pa ngayon, yung desperado daw. Abay, sino ba yung nanggigigil at galit na gusto nang ma-impeach itong si Vice President Sara? Di po ba sila? Dahil alam naman natin mga kababayan na kapag hindi nila ma-impeach si VP Sara, which is hindi naman talaga mangyayari, ay makukulong sila. Itong mga komunista na ito, itong mga makakaliwa, itong mga naka-align sa mga NPA, takot po sila. Ilalo na itong sila Leila de Lima, na sigurado maghihimas ito ng rihas pag-upo ni Vice President Sara dahil hindi pa tapos yung kaso niya. Hindi pa tapos yung mga allegation. Hindi pa tapos. Lalong-lalo na yung pagiging protector niya ng mga durugista dyan sa loob ng bilibid. Hindi pa tapos yan, mga kababayan. Sinasabi lang nila Leila de Lima na acquits na po siya at tapos na. Mayroon pa yan. Kaya ang mga ito, hindi talaga ito titigil. Kaya lahat ay sasabihin nila para ma-pressure nila si VP Sara na mag-attend sa circus na gusto nilang mangyari. Ang gusto nila sumipot si VP Sara sa kangaroo court na inihanda nila laban sa kanila. Alam nyo sa labanang ito, hindi pwede yung emosyon, hindi pwede yung kaagat ka sa kanilang challenge na alam mo naman, nai-impeach ka rin naman nila. Kailangan dito utak, diskarte. At yan po ang ginagawa ng kampo ni Vice President Sara. Siyempre lalong-lalo na yung ating Vice Presidente. Hindi po yan magpapauto sa kanila. Utak yung napaka-importante. At yung paglapit sa Supreme Court, mga kababayan po natin, napaka-importante yan. Kasi kung ikaw wala kang malalapitan at alam mo na unconstitutional na ang ginagawa ng mga kalaban mo, saan ka lalapit? Supreme Court. Kaya nga Supremo. Yan ang pinakamataas na hukuman. Diba? At dyan po tayo kukuha ng pinal na desisyon. Siyempre kung sasabihin ng Supreme Court, ayan, constitutional yan. Kailangan mong harapin ang ginagawa nilang proseso yan. Yan ang ginagawa nilang impeachment. Constitutional yan. Palagay mo, dilema. Hindi magkukontra ba si VP Sara? Siyempre hindi. Diba? Kaya yan ay sinasabi nila na takot si Sara, Supreme Court is Sara's court, bakit daw tumatakbo, desperado na daw. Sa totoo lang, diskarte kasi yan. Lalong-lalo na, alam ni VP Sara, na kahit humarap siya dyan o kahit magpapaliwanag pa siya, dyan sa kangaroo court na yan, i-impeach din naman siya. O bakit hindi na lagi daan sa Supreme Court? At yan ang magandang pangasar na ginagawa ngayon ng ating Vice Presidente. O tingnan natin, sa legal natin na paraan, idaan. Huwag sa inyong pagtatapang-tapangan at yung pagmamaldita, lalo na itong iwi. Diyan, sa kangaroo court. Tingnan natin ngayon
Tingnan natin kung anong gawin nila. O magwala sila. Tingnan natin kung anong palusot nila, ano pa yung diskarte nila para lang maipit at masira nila si BP Sara. Basta importante, ginagawa ni BP Sara at ng kanyang kampo yung lahat na diskarte. Total, diskartehan lang naman to, pagalingan lang naman to eh. O bakit susunod si BP Sara sa kanila? Bakit susundin ni BP Sara yung kanilang kagustuhan? O edi ngayon iyak sila. Kaya good job talaga, no? At lalo na ngayon, lalo silang kinakabahan. Balita ko, hindi na daw makakagalaw ang pangag na ito. Balita ko, mukhang tagilid na daw. At yun nga, yung nakitang video natin na nakakonvoy na, dinala na daw sa pinakamalapit na pagamutan o ano ba yung tawag doon, di ba? Anyway, malalaman naman natin yan. Basta't ngayon tayo ay nakaabang lang. Nasaan na nga ba itong si Bongbong Marcos? Ngayon mukhang hindi lang double time, triple time po sila. Lalong-lalo na, hindi na nagpapakita yung kanilang financer ngayon. Takot sila, baka maubusan sila ng financer. At the same time, baka mamaya biglang manumpay itong si BP Sara. Nginig sila lahat.